Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 721. Malaking away sa pagitan ng dalawang dawzang. Ang hindi mabilang na mga tingin ay agad na itinapon ng marinig ang malamig na boses na biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang lahat ng mga titig na ito ay panandaliang nawala sa isip nang makita nila ang nakakabighaning babaeng iyon. Ang ganitong uri ng nakakaakit na mukha na malademonyo ay talagang nakakaakit ng labis na atensyon. Siyempre, ang ilan sa mga taong pamilyar sa mukha na ito ay nagbago ng husto sa kanilang mga ekspresyon at naglabas ng mga bulalas nang makita ito. Reyna Medusa. Si Jia Xingtian, Fama, at ang iba pang mga eksperto ay tumingin sa ginang na humila kay Xiaoyan pabalik habang siya ay umatras na may gulat na mga mukha habang sila ay hindi sinasadyang sumigaw. Nagdulot din ng kabuluhan ang iyak ng iilang taong ito sa loob ng bukas na lupa. Ang mabangis na reputasyon ng Reyna Medusa ay napakahusay sa loob ng Jiama Empire. Bagamat nawala ang kanyang mga bakas nitong ilang taon, hindi pa rin gaanong nabawasan ang kanyang mabangis na reputasyon. Medyo mas maganda ang Haibadong kumpara sa pagkagulat ni Jia Xingtian at ng iba pa. Minsan na niyang nakita si Medusa. Bagamat hindi siya sigurado sa relasyon nila ni Xiaoyan, mukhang hindi sila magkaaway. Sa kanyang intervention, malamang na ang sitwasyong ito ay magiging mas mabuti. Nakahinga ng maluwag si Haibadong sa loob ng kanyang puso habang siya ay tahimik na bumubulong. Ang Reyna Medusa na ito ay isa ring tunay na piling tao na dawzang. Kahit na hindi siya may kukumpara kay Protector Wu na nilamon ang espiritu ng maraming eksperto, malamang na mapoprotektahan niya si Xiaoyan. Hindi na kailangang mataranta. Medyo malalim ang relasyon niya kay Xiaoyan. Lumingon si Haibadong para tingnan ang gulat na ekspresyon ni Jia Xingtian at ng iba pa bago ngumiti at nagpaliwanag. Matapos marinig ito, sa wakas ay ibinaba ni Jia Xingtian at ng iba pa ang kawalan ng katiyakan sa kanilang mga puso habang nakakaramdam ng pagtataka. Kung ang isang malakas na kaaway tulad ni Reyna Medusa ay lilito sa ganitong uri ng sitwasyon, malamang na walang sino mang naroroon ang makakatakas. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang kasalukuyang lakas ng Reyna Medusa. Ang Medusa noon ay nasa tuktok lamang ng klase ng Daohuang. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Jia Xingtian, hindi siya isang tunay na piling tao na dawzang. Gayunpaman, mula sa hitsura ng bilis kung saan siya umatake at ang kanyang kakayahang harangin ang isang suntok mula kay Protector Wu, malamang na naabot na niya ang klase ng dawzang. Ang tuktok ng klase ng Daohuang ay isang hakbang lamang ang layo mula sa klase ng dawzang. Gayunpaman, ang aktwal na agwat sa pagitan nila ay parang isang gulf. Si Jia Xingtian ang pinakamalinaw sa puntong ito. Hindi inaasahan na nakalusot na siya. Mahinang bumantong hininga si Jia Xingtian. Medyo mapait ang ekspresyon niya. Nanatili siya sa yugtong ito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nagkaroon ng kaunting pagbabago. Ngayong nakita niyang si Medusa, na kapareho niya ng lakas noon, ay nakalusot, hindi maiwasang humikbi ng kaunti ang kanyang puso. Talagang hindi inaasahan. Si Xiaoyan ay talagang may pagkakaibigan sa kanya. Umiling si Famaria. Tahimik siyang nakaramdam ng labis na pagtataka tungkol sa lakas ni Xiaoyan sa kanyang puso. Kung kasama ng isa si Yao Lao, ang panig ni Xiaoyan ay karaniwang nagtataglay ng dalawang piling dawzang. Ang lineup na ito ay talagang sobrang nakakatakot. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at mapait na ngumiti. Ito ay ganap na hindi inaasahan na ang nag-iisang binata na may limitadong lakas ay makakalap ng ganoon kalakas na puwersa sa loob lamang ng 3 maikling taon. Talagang napakalaki ng pagbabagong ito. Sina Yunyun at Nolan Yanran sa ere ay nagulat sa hitsura ni Medusa. Ang kanilang mga mata ay agad na nagsimulang magbago ng kaunti ngunit ang pagbabagong iyon ay mabilis na naging hindi nakikita. Nahulaan ko na makikialam ka. Mahinang umubo si Xiaoyan habang nakatingin sa figure sa tabi niya at ngumiti. Bahagyang nagtaas ng kilay si Medusa at nagsalita sa malamig na boses. Ginagawa ko lang ito dahil sa soul recovery pill. Kung hindi, sinong mag-aalala sa buhay at kamatayan mo? Ngumiti si Xiaoyan. Matagal na niyang naranasan ang matigas na bibig ng babaeng ito. Kaya naman,
hindi niya ipinagpatuloy ang pakikipag-ugnay sa kanya sa paksang ito. Tumitig ang kanyang tingin kay Medusa at mahina niyang sinabi. Ngayon, guguluhin kita para sa isang bagay. Kung magagawa mo ito, hindi ko iisipin na ibigay sa iyo itong buhay ko. Ang mahahabang singkit na mga mata ni Medusa na puno ng kakaibang lakas ay bahagyang nanliit nang marinig ito. Ito ang unang pagkakataon mula noong nakilala niya si Xiaoyan na ginamit nito ang ganoong tono ng pagmamakaawa sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, mayroong hindi kilalang emosyon sa kanyang puso. Siya ay lubos na malinaw tungkol sa pagmamataas sa mga buto ni Xiaoyan. Gayunpaman, ngayon, dahan-daang pinigilan ni Reyna Medusa ang hindi pangkaraniwang damdamin sa loob ng kanyang puso. Sumulyap siya minsan kay Protector Wu sa kanyang harapan bago tumingin kay Yao Lao na nasuspine sa hindi kalayuan. Sinabi niya, gusto mo bang makialam ako at protektahan ang guro mo? Oo. Dahan-daang iniling ni Medusa ang kanyang ulo sa ilalim ng nakakapasong tingin ni Xiaoyan. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin kay Protector Wu na nasa di kalayuan. Ilang sandali pa bago gumalaw ang mapupulang labi niya at naglabas siya ng isang pangungusap. Mahirap. Masyadong malakas ang taong ito kahit na hindi ako kalaban niya. Kung protektahan kita, hindi ko maililipat ang anumang atensyon sa pagprotekta sa iyong guro. Agad na nadurog ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Medusa. Naging ganito na ba kalala ang sitwasyon? Kahit na ang isang mayabang na babae tulad ni Medusa ay talagang nagsabi na hindi siya katugma kay Protector Wu. Bakit hindi ka makipagkamay sa guro para harapin ang taong ito? Pagsisiyasat ni Xiaoyan. Bagamat hindi siya kalaban ni Protector Wu sa isa na labanan. Malamang na makakalaban nila si Protector Wu kung magkapit-bisig sila, hindi ba? Ang iyong guro ay nagkaroon na ng ilang mga pinsala mula sa malaking labanan kanina. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nabawasan na. Kahit na makipagkamay ako sa kanya, mahirap ding pigilan ang taong ito. Walang makakapigil sa taong iyon kung kukuha siya ng anumang kahinaan para lapitan ka muli. Dahan-daang sabi ni Medusa. Lalong lumubog ang puso ni Xiaoyan nang muling tanggihan ang kanyang mungkahi. Talagang nakakatakot ang sitwasyon ngayon. Reyna Medusa. Naka-recover din si Protector Wu noong panahong mahinang nakikipag-usap si Xiaoyan kay Medusa. Ang pulang kinang sa ilalim ng balabal ay kumikislap nang marinig niya ang sigaw ni Jie Shengtian at ng iba pa. Narinig na rin niya ang tungkol sa pangalang ito. Ang ekspertong Medusa noon ay may reputasyon sa kontinente na hindi mas mababa sa Yao Lao. Kaya naman, binigyan din ng pansin ng Hall of Souls ang mga eksperto mula sa karerang ito. Hindi inaasahan na dito sila magkikita. Ipapayo ko sa iyo na huwag makialam sa mga usapin ng aming Hall of Souls. Kung hindi, huli na kapag dumating ang gulo. Ang pulang kinang sa matalim na mga mata ni Protector Wu ay kumikislap habang nagsasalita siya sa masamang paraan ng maramdaman ang lakas na kumakalat mula sa katawan ni Medusa na hindi maaaring maliitin. Akin ang buhay niya. Walang makakahawak nito bago kukunin. Walang pakialam na sumulyap si Medusa kay Protector Wu at sumagot. Ang hindi pangkaraniwang pulang glow ay biglang kumislap sa ilalim ng balabal na iyon nang marinig niya ito. Isang malakas na itim na fog ang lumabas mula sa katawan ni Protector Wu bago tuluyang bumaril sa kalangitan na parang smoke signal. Ang lakas na lumabas mula sa kanyang katawan ay magiging sanhi ng kahit isang dalubhasang sidawang na matamaan. Ang malamig na mukha ni Medusa ay nagpakita rin ng kaseryosohan sa unang pagkakataon nang maramdaman niya ang maringal na aura na lumabas mula sa katawan ni Protector Wu. Ang ganitong uri ng eksperto ang una niyang nakilala sa mahabang panahon. Sa hitsura nito, imposibleng maghiwalay sila ng maayos ngayon. Kung ganoon, susubukan natin ang iyong mungkahi. Makikipag-ugnayan ako sa iyong guro. Mahinang bumantong hininga si Medusa bago bumaling para kausapin si Xiaoyan. Sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na matatalo si Yao Lao sa kamay ni Protector Wu sa loob ng ilang palitan kung pinoprotektahan lang niya si Xiaoyan. Kapag nahuli na si Yao Lao, malamang na magiging balistiko si Xiaoyan. Maraming salamat, tatandaan ni Xiaoyan ang pabor na ito. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patungo kay Medusa na may tame time na ekspresyon habang nagsasalita siya sa malalim na boses.
Ang reyna na ito ay walang anumang relasyon sa iyo. Ginagawa ko lang ito dahil sa soul recovery pill. Malamig na sigaw ni Medusa. Agad na naging patayo ang kanyang mga kilay nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay nagbigay ng nahihiyang ngiti. Nahirapan siyang makipagtalo sa babaeng ito na sobrang palaaway sa ganoong oras. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Medusa nang makita niyang nilunok ni Xiaoyan ang kanyang boses at nanatiling tahimik. Gumalaw ang kanyang maselang kamay at isang siksik na 7 kulay na enerhiya ang sumugod. Sa wakas, ito ay naging parang bahaghari at pinagsama-sama sa kanyang kamay. Isang magandang liwanag ang sumilay mula rito. Medyo nag-alinlangan din si Yao Lao sa di kalayuan nang makita ang mga kilos ni Medusa. Muli niyang tinawag ang bone-chilling flame. Ang dalawa sa kanila ay umatake mula sa harap at likod habang ang kanilang mga aura ay mahigpit na nakalock kay Protector Wu sa gitna. Hahaha. Bakit? Yung pareho kayong gustong magkapit kamay. Ang pulang-pula na kumikinang sa ilalim ng itim na balabal ni Protector Wu ay sumikat habang malamig siyang tumawa nang maramdaman ang malakas na lakas sa harap at likod niya. Hindi pinansin ni Medusa at Yao Lao ang malamig na tawa ni Protector Wu. Gumalaw ng kaunti ang kanilang mga katawan at agad na lumitaw sa isang lugar na hindi kalayuan sa huli. Kumawag ang malakas na lakas at handa silang magpakawalan ng matinding pag-atake anumang oras. Ang pulang liwanag ay kumikislap at ang tingin ni Protector Wu ay dumaan sa katawan ni Medusa at Yao Lao. Bahagya siyang sumimangot sa ilalim ng balabal. Sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, hindi na niya kayang i-drag ang mga bagay-bagay. Ang lakas ng dalawang taong ito ay medyo malakas. Kung sakaling mangyari ang isang aksidente, hindi lamang niya makukuha ang espiritu ngayon ngunit maaari pa siyang mawalan ng buhay sa lugar na ito. Mukhang magagamit ko lang ang hakbang na iyon. Nakakalungkot talaga. Ang diwa ng isang elite na Daozang ay hindi isang bagay na basta-basta mahahanap. Bumantong hininga si Protector Wu sa loob ng kanyang puso. Isang kakaibang pulang kinang ang bumungad sa mga mata ni Protector Wu at ang selyo sa kanyang mga kamay ay biglang nagbago. Kasunod ng pagbabago sa hand seal ni Protector Wu, ang kulay itim na baluti na tumatakip sa kanyang katawan ay biglang naging parang buhay na bagay at nagsimulang kumawag-kawag. Isang matandang mukha sa loob nito ang dahan-dahang itinulak palabas. Sa wakas, nag-transform ito sa isang paan na malaking ilusyonaryong ulo ng tao. Ang ulo ng tao ay natatakpan ng sakit, na tila ito ay dumaranas ng hindi pangkaraniwang pagpapahirap. Ang mga taong naruroon ay pamilyar sa matandang mukha na ito. Ito ay dahil ito ang espiritu na nilamon ni Protector Wu kanina, si Yunshan. Ang mga alon ng mababa, malalim, hindi pangkaraniwang tunog ng tuteng ay biglang tumunog nang lumitaw ang ilusyonaryong ulo ni Yunshan. Paulit-ulit na umihip ang madilim na hangin sa kalangitan, dahilan para mabalot ng lamig ang katawan. Ang mga titig ni Yunyun at Nolan Yanran ay matamang nakatitig sa ilusyonaryong ulo na nakabitin sa tabi ni Protector Wu. Ang likod ng kanilang mga ngipin ay mahigpit na kinagat ang kanilang ibabang mapupulang labi. Bagamat ang kanilang mga puso ay napuno ng matinding galit, ang malakas na presyon na kumalat sa kalangitan ay naging dahilan upang sila ay matakot na gumawa ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw. Ang mga aksyon ni Protector Wu ay nakakuha din ng atensyon ni Medusa at Yao Lao. Ang dalawa sa kanila ay tahimik na naging maingat sa loob ng kanilang mga puso. Isang kamay ng Ghost Claw ang dahan-daang inilabas mula sa ilalim ng manggas ni Protector Wu. Marahan niyang hinawakan ang ilusyonaryong ulo ng tao at nagpakawala ng mabangis na ngiti. Isang kakaibang itim na liwanag ang bumungad sa kanyang palad at agad itong bumuhos sa ulo ng tao. Kasunod ng ligaw at marahas na pagbuhos ng itim na ningning, ang ilusyonaryong ulo ng tao ay mabilis na lumaki. Sa isang kisap mata, mahigit 100 talampakan ang lapad nito. Nang lumaki ang ulo, mas naging malinaw din ang masakit na ekspresyon sa mukha. Isang hindi pangkaraniwang kahabag-habag na espiritual na bahid ang mahinang lumabas bago sumunod sa madilim na hangin na kumalat sa buong lugar. All of Nature. Funeral of Spirits. Isang nakakatakot at malupit na tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng ang ilusyonaryong ulo ng tao na iyon ay unti-unting lumaki sa halos 3 hanggang 400 talampakan ang laki. Battle Through the Heavens. Kabanata 722.
Nakunan. Ang masakit na ekspresyon sa ilusyonaryong ulo ng tao na lumaki sa daan-daang talampakan ang laki ay agad na tumigas ng umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tawa ni Protector Wu. Isang hindi pangkaraniwang siksik na itim na ningning ang bumungad mula sa lahat ng mga butas dito. Ilang sandali pa, bigla itong nabasag sa harap ng maraming nagulat na mga tingin. Bang! Ang malakas na tunog ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa buong bundok. Isang nakakatakot na kulay itim na pag-agos ng tubig sa lahat ng direksyon mula sa ilusyonaryong ulo ng tao na pumutok na parang isang pagsabog ng bulkan. Sa wakas, nilamon nito ang buong lugar. Ang kadiliman sa oras na ito ay lubos na kumpleto. Ang araw sa kalangitan ay tila naglaho sa langit sa sandaling ito. Ang buong mundo ay biglang napuno ng kadiliman. Tinakpan ng kadiliman ang lupain, na naging dahilan upang ipahayag ng lahat ang kanilang alarma. Ilang sandali pa, maraming iba't ibang kulay na Daochi ang sumabog. Gayunpaman kahit na sa tulong ng liwanag mula sa Daochi, makikita lamang ng isang tao ang isang radius ng ilang talampakan sa hindi pangkaraniwang mundo ng kadiliman. Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Ang biglang dilim ay nagdulot ng kaguluhan na agad na lumabas sa bukas na lupa. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nagbulalas habang kumalat ang takot sa mismong sandaling ito. Si Xiaoyan at ang iba pa sa treetop ay bahagyang nagulat sa pagdating ng biglaang kadiliman na ito. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi ng ilang sandali mamaya. Sa pag-asa sa kanyang namumukod tanging spiritual perception, alam niya na ang kakaibang itim na kurtinang ito ay nilikha mula sa pagkalat ng enerhiya ni Protector Wu. Hanggat ang enerhiya ay nakakalat, ang kadiliman ay natural na automatikong mawawala. Nagtataka ako kung kumusta na ang guro at Kailin. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nakatingin sa madilim na walang laman na kalangitan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang unti-unting namumuo ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sa hitsura ng mga kilos ni Protector Wu, lumilitaw na inalis niya ang espiritu ni Yun Shan at naging sanhi ito ng pagsira sa sarili. Ang mapanirang lakas mula sa pagsira sa sarili ng espiritu ng isang piling tao na Daozang. Hindi maiwasang manginig ng bahagya ang katawan ni Xiaoyan habang iniisip niya iyon. Gumawa ba ang taong ito ng napakalaking aktibidad para lang gumawa ng ganoong itim na kurtina? Ang katawan ni Haibadong ay natatakpan ng isang layer ng puting Daochi habang nakatayo siya sa tabi ni Xiaoyan. Ang mahinang Daochi na kumikinang ay sumasakop sa isang 10 talampakang radius sa paligid niya. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang tinitingnan ang buong paligid, at nagtanong siya sa mahinang boses na nagdududa. Bahagyang tumango din si Jie Xingtian at ang iba pang nasa gilid nang marinig nila ang kanyang boses. Hindi rin nila naramdaman ang napakalakas na enerhiyang sumabog maliban sa kakaibang itim na kurtinang ito. Ang taong iyon ang naging sanhi ng pagkasira ng sarili ng espiritu ni Yun Shan. Ang pangunahing pag-ataking target ng espiritual na ripple mula sa pagsabog na iyon ay ang guro ni Medusa at Xiaoyan. Kaya, hindi namin masyadong maramdaman iyon. Kumunat ang noo ni Fa Maria. Bilang isang alchemist, siya ay natural na sobrang sensitibo sa ganitong uri ng hindi pangkaraniwang hindi nakikitang mga espiritual na alon. Maaaring hindi ito maramdaman ng ibang tao ngunit malabo niyang matuklasan na ang isang hindi pangkaraniwang nakakatakot na alon ng enerhiya ay unti-unting umuusbong at namumuo sa isang partikular na bahagi ng madilim na kalangitan. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Haibadong at ng iba pa nang marinig ang mga salita ni Fa Maria. Ang Daochi sa kanilang mga katawan ay mabilis na tumakbo. Alerto sila sa anumang espiritual na alon na maaaring sumabog anumang oras. Isang hindi pangkaraniwang kakilakilabot na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang nagsasalita ang ilang tao. Ang tunog na ito ay medyo malambot at imposible para sa isang ordinaryong tao na makita ito. Gayunpaman, ito ay parang isang dumadagandong na dagandong sa tainga ni Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay nagbago ng husto nang bigla niyang itinaas ang kanyang ulo nang maramdaman ang nakakatakot na espiritual na alon na nakapaloob sa tunog. Nakatitig ng husto ang kanyang tingin sa isang bahagi ng kalangitan. Gayunpaman, wala siyang makitang anuman sa ilalim ng madilim na kurtinang ito. Kalokohan. Naglabas ng galit na galit si Xiaoyan nang walang saysay ang kanyang mga obserbasyon.
Napakunot ang noo niya at biglang kumirot ang puso niya ilang sandali pa. Isang sinulid ng madilim na berdeng apoy ang dumaloy sa kanyang mga ugat bago tumalon sa kanyang magkabilang mata, na ginawa ang mga madilim na itim na pupil na iyon sa mga mata ng apoy sa likuran. Nang ang glazed lotus core flame ay lumabas sa magkabilang mata, ang dilim na hindi maarak ng isang tao ay nagsimulang dahan-daang kumalat. Isang mundong may bitbit na jade green ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Agad na huminto ang tingin ni Xiaoyan sa isang lugar sa kalangitan nang mawala ang dilim. Unti-unting bumungad sa kanyang mukha ang pamumutla. Sina Yao Lao at Medusa ay nakatayo sa malayong kalangitan sa loob ng kadiliman na magkasama. Sa ngayon, hindi maganda ang sitwasyon ng dalawa. Ang huli ay medyo mas mahusay ngunit ang orihinal na ilusyonaryong katawan ng una ay naging mas transparent. Si Protector Wu ay nakatayo sa langit sa hindi kalayuan, sa tapat nilang dalawa. Ang kanyang nangungunot na kamay ay nakabitin sa isang kumpol ng malaking itim na liwanag. Isang nakakatakot na espiritual na lakas ang pinagsama-sama sa loob ng kumpol ng liwanag. Ang medyo pamilyar na espiritual na lakas na ito ay ang sumabog ng ang espiritu ni Yunshan ay nawasak sa sarili. Sa sandaling ito, itong espiritual na lakas na isinilang mula sa pagsira sa sarili ay ganap na kinokontrol ni Protector Wu. Bagamat ang paningin ni Xiaoyan ay nakakakita sa kadilimang ito, tila ang itim na kurtina ng kalangitan na ito ay nakahiwalay pa sa malayong tunog. Kaya naman, hindi sigurado si Xiaoyan kung mayroong anumang pag-uusap sa pagitan ng tatlo. Nakita na lang niya na naging mabagsik ang mukha ni Protector Wu matapos silang tatlo magharap saglit. Ang napakalaking madilim na itim na espiritual na enerhiya ay itinaas sa itaas. Ang magkabilang palad niya ay tumulak pasulong, at kaagad ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ay naging parang itim na kulay na bumabagsak na bituin habang lumilipad ito sa kalangitan at sumugod patungo sa Medusa at Yao Lao. Ang madilim na itim na espiritual na kumpol ay gumuhit sa hangin. Sa kabila ng napakalayo nito, nararamdaman pa rin ni Xiaoyan ang napakalakas na espiritual na presyon. Ang espiritual na panggigipit na ito na biglang lumitaw ay naramdaman din ni Hai Badong at ng iba pa. Gayunpaman, hindi nila nakita ang kadilimang ito tulad ni Xiaoyan. Kaya naman, napabulalas na lamang nila. Ano ang nangyari? Nag-aaway ba sila sa itaas? Nakakatakot na espiritual na panggigipit. Isang pamumutla ang bumungad sa mukha ni Fa Maria. Natuklasan niya na sa ilalim ng espiritual na panggigipit na ito, ang kanyang espiritual na pagdama ay ganap na pinigilan sa loob ng kanyang katawan at hindi na makalabas. Ang napakalaking kumpol ng espiritual na enerhiya ay biglang lumitaw sa harap ng solemna na mukha na Medusa at Yao Lao habang ang lahat ay tahimik na nabigla. Hindi ito huminto kahit isang sandali bago ito marahas na binasag. Ang nakakatakot na ripple na iyon ay yumanig sa espasyo hanggang sa manginig. Lason. Ang ligaw at marahas na espiritual na enerhiya ay bumagsak kina Medusa at Yao Lao na hindi nakaiwas dito. Bagamat ang enerhiya sa ibabaw ng kanilang katawan ay pinakawalan ng sukdulan, paano magiging madaling harapin ang puwersa ng isang piling espiritu ni Dao Zhang na nagwasak sa sarili? Ang pitong kulay na enerhiya at ang siksik na puting apoy ay sumabog, at sinubukan ang kanilang makakaya upang harangan ang kaagnasan ng ligaw, marahas na espiritual na enerhiya. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng ilang sandali, ang maitim na espiritual na lakas ay pumailan lang at pilit na idiniin ang maringal na enerhiya na dumagsa mula sa katawan ng dalawa pabalik sa kanila. Gurg. Ang pitong kulay na enerhiya ay mabilis na nawala. Lumitaw din ang pamumutla sa mukha ni Medusa. Ilang sandali pa, namula ang mukha niya at walang tigil na tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. Nakapag-withdraw ng isang piraso si Medusa ngunit si Yao Lao na kasalukuyang medyo mahina ay walang ganoong kakayahan. Bukod dito, ang espiritual na enerhiya mula sa pagsira sa sarili ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang malaking pinsala sa ganitong uri ng espiritu nang walang proteksyon ng pisikal na laman. Kaya naman, ang hindi pangkaraniwang itim na ningning na iyon ay agad na bumuhos sa kanyang katawan na parang tubig baha sa sandaling nakakalat ang proteksyon ng bone-chilling flame sa kanyang harapan. Matapos makatanggap ng napakalakas na suntok ang katawan ni Yao Lao, halos naging invisible ito tulad ng tubig. Maliwanag,
Ang suntok na ito ay tunay na naging sanhi ng malubhang pagkasugat ni Yao Lao. Bukod dito, naramdaman din ni Xiaoyan na ang aura ni Yao Lao ay lalong humihina. Hahaha. Yao Chen, ang protector na ito ay nagsabi na mahirap para sa iyo na makatakas mula sa aking mga kamay ngayon. Ang madilim at makapal na tawa ni Protector Wu ay agad na umalangaw mula sa napakalaking itim na kurtina nang makita niyang halos transparent ang espiritual na katawan ni Yao Lao. Ang kanyang katawan ay kumislap at agad na lumitaw sa isang lugar na hindi kalayuan sa Yao Lao. Bahagyang nagbago ang mukha ng umaatres na medusa nang makita ang pagkilos na ito ni Protector Wu. Gumalaw ang kanyang katawan at sumugod sa huli sa paraang parang kidlat. Isang malamig na senggal ang pinakawalan ni Protector Wu nang kagalo pa lang ng katawan ni Medusa. Nag-iba ang selyo sa kanyang kamay at ang itim na ulap sa paligid ng Medusa ay nagsimulang kumawag-kawag sa kakaibang paraan. Ang espasyo ay naging mabilis na nabaluktot habang hinaranggan nito ang dating nagmamadali. Si Protector Wu ay tinulungan ng itim na kurtina sa pagharang sa Medusa. Isang itim na kinang ang biglang lumitaw sa nangungunot na kamay ni Protector Wu. Kaagad, isang malamultong kuko ang dumukot patungo sa espiritu ni Yao Lao na naging malinaw na. Bahagyang nag-iba-iba ang transparent na katawan ni Yao Lao nang maramdaman niya ang masasamang alon kung ano ang darating. Pagkatapos nito, inihayag nito ang isang malalim na nakasimangot na matandang mukha. Ibinaba ni Yao Lao ang kanyang tingin habang ang kaisipang ito ay mabilis na kumikislap sa kanyang puso. Ang kanyang tingin ay tila nakita sa dilim habang nakatingin ito sa maputlang itim na damit, binata sa tuktok ng puno. Isang mahinahon ng ngiti ang ibinigay niya at biglang bumaril ng paputok mula sa pagitan ng kanyang mga kilay ang isang puting apoy. Sa wakas, sumugod ito sa kalangitan sa paraang parang kidlat at pumasok sa noo ni Xiaoyan. Bata, baka hindi ka na kayang samahan ng guro sa hinaharap. Kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa lahat sa hinaharap. Hihihi. Pagkatapos ng maraming taon, hindi ka na rin ang batang lalaki noon na nangangailangan ng kanyang guro na laging sama-sama sa kanya. Sa hinaharap, lalakad ka pa ng higit pa sa inaasahan ng guro. Sana, makita ko ang araw na iyon. Isang malumanay, matandang boses ang biglang tumunog sa ulo ni Xiaoyan habang ang apoy ay damaloy sa kanyang noo. Agad na nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito. Napakagat ang kanyang mga ngipin sa ibabang labi. Lumabas na rin sa wakas ang eksenang ayaw niya talagang makita. Relax, hindi ganoon kadaling mamamatay ang guro. Ang apoy na ito ay ang asensya ng bone-chilling flame. Iiwan ko ito sa iyong noo. Kapag nasanay ka na, magagamit mo rin ang bone-chilling flame. Gayunpaman, dahil sa matagal ko nang napino ito, ang iyong flame mantra ay hindi ito magagawang lunukan at pinuhin. Siyempre, kung talagang may masalubong akong kamalasan balang araw, kusang mawawala ang fire seal sa noo mo. Ang bone-chilling flame ay magiging isang item na walang may-ari. Sa oras na iyon, maaari mong ituring ito bilang ang huling regalo na ibinigay sa iyo ng guro at lunukan ito. Hihihi. Bukod pa rito, ang singsing na pinagtaguan ko ng aking espiritu ay tinatawag na bone flame ring. May solusyon para malutas ang isyo ng life devouring pill ng iyong pangalawang kapatid at ang ilan sa mga bagay na naiwan ko. At saka, kung makikilala mo ang dati kong kaibigang si Feng Zunzi, maipapakita mo sa kanya ang singsing na ito. Maniniwala rin siya sa lahat ng sasabihin mo. Bagamat nahulog na ako sa kamay ng Hall of Souls, hindi magiging madali para sa kanila na dalisayan ang aking espiritu. Marahil ay magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli. Gayunpaman, dapat mong tandaan na huwag kang kumilos ng padalos-dalos bago ka magkaroon ng kakayahan. Hindi ka makakatagpo ng kahit kaunting aksidente kung nais mong iligtas ang guro at ang iyong ama. Hihihi. Munting kapwa, ikaw ang estudyanteng ipinagmamalaki ng gurong ito. Noon pa man ay labis akong nasisiyahan sa iyo. Ang banayad na tawa ay unti-unting nawala sa ulo ni Xiaoyan at isang puting kulay na fire seal ang unti-unting lumabas sa noo ni Xiaoyan. Ang kuko ng kamay ni Protector Wu ay biglang tumagos sa katawan ni Yao Lao nang mabuo ang fire seal. Isang itim na liwanag ang lumundag at isang maitim na tawa ang pilit na hinihigop ang lahat sa isang kumpol ng itim na fog. Battle through the heavens.
Kabanata 723. Sakit. Isang bahagyang panginginig ang biglang lumitaw sa itim na kurtinang kumalat sa kalangitan. Ilang sandali pa, tahimik na kumalat ang ilang itim na linya. Ang nakasisilaw na sikat ng araw ay agad na kumalat at pinalabas ang lahat ng kadiliman sa loob ng lugar na ito. Mabilis na naglaho ang itim na kurtina at lahat ng nasa bukas na lupa ay ginamit ang kanilang mga kamay upang takpan ang sikat ng araw na biglang nagkalat. Ilang sandali pa, sa wakas ay itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa malayong kalangitan. Tumayo si Protector Wu sa hangin. Ang kanyang kamay ay humihila ng kumpol ng itim na fog sa sandaling ito. Mayroong medyo pamilyar na pagbabago-bago na ibinubuga mula sa itim na fog. Nagbago ang hand seal ni Protector Wu nang mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang kumpol ng itim na fog. Pagkatapos nito, mabilis itong sinipsip sa isang singsing sa kanyang daliri. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay nahuli na niya ang matandang lalaking ito na nakatakas sa loob ng maraming taon. Matutuwa ang pinuno ng bulwagan kapag bumalik siya sa pagkakataong ito. Sinulyapan ni Protector Wu si Medusa na nagmamadaling lumapit pagkatapos matrap ang espiritu ni Yao Lao sa storage ring. Malamig lang siyang tumawa habang bahagyang nanginginig ang katawan. Pagkatapos nito, naging isang itim na fog na sumugod kay Xiaoyan na nakatayo pa rin sa tuktok ng puno sa paraang parang multo. Hahaha. Brat, nahuli ko na ang guru mo. Dapat mo na rin siyang samahan. Nakatakas si Protector Wu mula sa paghabol ni Medusa sa isang kisap mata, at direktang binaril kay Xiaoyan habang tumatawa sa madilim at malamig na paraan. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumayo sa tuktok ng puno sa mapurol na paraan. Mukhang hindi niya naramdaman ang pag-atake ni Protector Wu at ang kanyang katawan ay ganap na natahimik. Ang mga ekspresyon ni Hai Badong at ng iba pang nasa gilid ay nagbago ng husto nang makita nilang sumugod muli si Protector Wu. Nagmamadali niyang hinayla si Xiaoyan sa pagtatangkang umiwas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ng huli ay tila ipinako sa tuktok ng puno. Saglit na nahirapan siyang galawin. Biglang sumugod si Protector Wu sa sandaling iyon nang mag-alinlangan ang iilan sa kanila. Nang makita ang sitwasyong ito, si Medusa na nagmamadaling tumakbo mula sa likuran ay malinaw na wala sa oras upang iligtas siya. Ilabas mo siya. Isang magandang maliit na figure ang biglang lumitaw sa harapan ng si Hai Badong at ang iba pa ay muling naghanda upang labanan ang ulo laban kay Protector Wu. Ang mahabang buhok na kulay lila ay naanod sa hangin. Nakakagulat na si Ziyan ang bihirang makipag-away. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, ang maliit na mukha ng batang babae na ito ay natatakpan ng isang solemne na ekspresyon. Nagulat si Hai Badong nang makita ang aksyon ni Ziyan. Agad siyang nagdikit ng ngipin at tumanggo. Gumamit ng kaunting lakas ang kanyang kamay at pilit na kinaladkad ang mapurol na si Xiaoyan habang mabilis itong umatras. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Galit na tumitig si Protector Wu nang makita niyang si Ziyan ay talagang naglakas loob na lumapit at hamarang sa kanya. Agad siyang nagpakawala ng galit at winagaway ang kamay. Isang itim na ulap ang sumabog. Ang malahiyas na mga matang iyon ay matamang nakatitig sa itim na hamog na damaloy. Unti-unting napuno ng kakaibang purple glow ang magkabilang mata ni Ziyan. Kinuyam niya ang kanyang maliliit na kamao, at tinakpan ng purple glow ang magkabilang braso niya bago naging solid sa kanyang kamao. Pagkatapos nito, naglalaman ito ng nakakatakot na puwersa na maaaring makabasag ng bundok at makabasag ng bato habang walang awa itong itinapon palabas. Bang! Isang mababa at malalim na tunog ang lumitaw at ang ilang patong ng itim na fog na natipon sa paligid ni Protector Wu ay talagang nag-iba-iba. Agad itong nawala. Hindi inaasahan na ang lakas ni Ziyan ay talagang nakaharang sa suntok mula kay Protector Wu, na isang elite na Daozang. Siyempre, tila ang paggamit ng ganitong uri ng nakakatakot na lakas ay nagdulot ng napakalaking pasanin kay Ziyan. Kaya naman, kasunod ng suntok na ito, ang lilang kuminang sa kanyang mga mata ay agad na napapagod. Maging ang kanyang aura ay naging mas mahina. Ha! Nagulat din ang Protector Wu na iyon nang makita niyang hinarang talaga ni Ziyan ang pag-atake niya. Gayunpaman, bago siya muling maka-atake, isang makulay na liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit.
Lumitaw sa harap ni Zian ang maganda at malamig na mukha ni Medusa. Kinuyam niya ang kanyang maselang kamay at isang 7 kulay na hugis ahas na longsword ang biglang tumusok pasulong, na tina-target ang lalamunan ni Protector Wu. Hindi naglakas loob si Protector Wu na bahagyang bawasan ang pag-atake ni Medusa. Nakalahad ang kanyang malamultong kuko kamay at agad itong hamampes sa kakaibang paraan habang matulin itong bumangga sa 7 kulay na espadang ahas, dala ang tunog ng pagbangga ng bakal habang ginagawa ito. Klang! Klang! Ang malakas na tunog ay nagdulot ng matinding sakit sa eardrums. Medusa, gusto mo ba talagang maging kaaway sa aming Hall of Souls? Galit na sumigaw si Protector Wu matapos ang paulit-ulit na pagharang ni Medusa. Medyo matagal na niyang na-delay ang mga bagay-bagay. Ang pagkuhalang kay Yao Lao ay nagdulot na sa kanya ng malaking pagsisikap. Ang pagtaas ng enerhiya dahil sa paggamit ng secret technique ay nagsimula na ring magpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Kung magpapatuloy ito, malamang na maabot niya ang kanyang wakas sa mga kamay ni Medusa. Malamig ang ekspresyon ni Medusa habang ang kanyang espada ay tumusok patungo sa nakamamatay na lugar ni Protector Wu. Nang hindi nagiiwan ng bakas, sinulyapan ng kanyang mga mag-aaral ang mukhang mapurol na si Xiaoyan na tila nawalan ng kaluluwa. Ang ilang galit ay tahimik ding umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang mga mag-aaral. Ang kanyang pag-atake ay naging mas matalas at mas mabangis. Ibigay ang espiritu. Ha ha ha. Maaari mong ipagpatuloy ang pangangarap. Tumawa si Protector Wu sa kakaibang paraan. Iniwasan niya ang ahas na parang espada at ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayong Xiaoyan na medyo naaawa. Tumawa siya ng masama. Brat, ituring mo ang iyong sarili na maswerte ngayon. Gayunpaman, ang aming Hall of Souls ay may malaking interes sa iyong Xiao Clan. Sa susunod, ang protector na ito ay kukuha sa iyo upang samahan ang iyong guro. Tumigil na tayo ngayon. Ang katawan ni Protector Wu ay kumislap at nagsimulang tumakas matapos ang kanyang malamig na pagtawa. Bastos, ibigay mo ang espiritu ng aking guro. Si Xiaoyan, na nasa mapurol na kalagayan, ay agad na nakabawi ng tumunog ang tawa ni Protector Wu. Ang kanyang mga mata ay agad na naging pulang-pula habang siya ay nagpakawala ng galit na galit. Isang pares ng jade green na firewing ang kumislap at lumitaw sa kanyang likuran. Ang magkabilang pakpak ay naka-frap habang siya ay mabilis na pumutok patungo sa una. Habang siya ay lumilipad, ang jade green na apoy ay biglang lumitaw sa magkabilang kamay at mabilis na nagsimulang magsanib. Bagamat kasalukuyang malubhang nasugatan si Xiaoyan, hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang bagay sa harap ng suntok mula kay Yao Lao na nadakip. Sa halip na magalit, si Protector Wu ay natuwa nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang naglakas loob na umatake. Ang taong ito ay karaniwang nagpapahintulot sa kanyang sarili na mahuli. Lumiwanag at gumalaw ang figure ni Medusa habang hinihintay ni Protector Wu si Xiaoyan na dumating at hanapin siya. Lumitaw siya sa harap ng pulang-pula na mata na si Xiaoyan at hinawakan siya. Kinausap niya ito sa malalim na boses. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Kailangan mong maging kalmado ng kaunti kung hindi mo nais na madismaya ang iyong guro sa iyo. Wala nang makakaligtas sa kanya kapag nahuli ka. Tahimik lamang na nakabawi si Xiaoyan ng ilang pangangatwiran matapos marinig ang boses ni Medusa. Pinunasan niya ang medyo mainit na fire seal sa kanyang noo at mariing itinikom ang kanyang mga ngipin. Ang jade green na apoy na nasa magkabilang kamay niya ay unti-unting lumalabo. Agad na umiling si Protector Wu sa pagkabigo nang makitang namagitan si Medusa. Malamig siyang ngumiti at sinabi, "Tunay nga, brat, ang iyong guro ay hindi isang ordinaryong espiritual na katawan. Kahit na ang pinuno ng bulwagan ay pinapahalagahan siya at walang gagawin sa kanya sa loob ng maikling panahon. Kaya, halika. Halika sa Hall of Souls upang iligtas siya. Naghihintay sa iyo ang protector na ito." Hindi na rin nananatili si Protector Wu pagkatapos ng kanyang malamig na pagtawa. Ang kanyang katawan ay kumikislap at nag-transform sa isang itim na fog bago sumugod sa abot-tanaw sa paraang parang kidlat. Mabilis siyang nawala. Ang bilis na iyon ay isang bagay na kahit si Medusa ay nahirapang abutin. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Protector Wu na nawala. Ilang sandali pa,
Bigla niyang hinawakan ang ulo niya at nagpakawalan ng dagandong. Ang kanyang dagandong ay puno ng sakit at kalungkutan. Marahang napabuntong hininga si Medusa habang tinitingnan ang puno ng luha na pulang-pula na mga mata ni Xiaoyan. Ang magandang mukha na iyon na karaniwang walang pakialam ay biglang naging mas maamo. Ang kanyang maislan na kamay ay tinapik ang ulo ni Xiaoyan habang siya ay mahinang nagsabi. Kailangan mong magsanay ng husto kung nais mong iligtas ang iyong guro. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa iyo. Huwag mo siyang biguan. Bukod pa rito, hindi na parang nag-iisa ka na. Kailangang umasa sa iyo ang angkan ng Xiao kung ito ay bubuhayin muli sa loob ng Jiama Empire. Si Hai Badong, Jia Xingtian, at ang iba pa ay natahimik habang nakatingin kay Xiaoyan, na umiiyak ng masakit na parang sugatang mabangis na hayop sa kalangitan. Ang dakilang lakas ni Protector Wu ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Hindi inaasahan na kahit isang tao na kasing kalibrera ni Yao Lao ay haantong sa ganoong kapalaran. Nagulat din sina Yunyun at Nolan Yanran habang tinitingnan nila ang sakit na ipinakita sa mukha ng binata mula sa hangin sa itaas ng bukas na lupa. 2 beses lang nilang nakita ang karaniwang rasyonal na binata na ito na nagpapakita ng gayong emosyon sa mga taong ito. Ang unang pagkakataon ay noong nawawala ang kanyang ama at ang pangalawang pagkakataon ay ngayon. Guro, ano ang gagawin natin ngayon? Siya. Pinatay niya ang grand teacher na si Yunshan. Tayo. Tumingin si Nolan Yanran sa gulo ng bukas na lupa. Nang dama po ang kanyang tingin sa mga bangkay ng mga matandang iyon, nakita sa kanyang mga mata ang gulat na ekspresyon. Ang Misty Cloud Sect na ito ay tunay na nawasak. Kanina, sinabi na ni Yunyun kay Nolan Yanran ang detalye tungkol sa nangyari sa loob ng Misty Cloud Sect. Siyempre, natural na hindi niya itinago ang pagkamatay ni Yunshan. Kaya naman, sa sandaling ito, alam din ni Nolan Yanran na ang pangunahing salarin para sa Mystic Cloud Sect na nagiging ganito ang estado ay si Xiaoyan sa kalangitan. Mahigpit na kinuyam ni Yunyun ang kanyang kamay. Puno rin ng nagpupumiglas na ekspresyon ang mukha niya. Malinaw niyang naunawaan na sa pagkakataong ito, dumating si Xiaoyan upang maghayganti. Ang mga aksyon na ginawa ng Misty Cloud Sect laban sa angkan ng Xiao ay naging dahilan upang walang pagkakataon na magkasundo. Ang hindi niya sinabi kay Nolan Yanran ay malamang na hindi pa tapos ang usapin ngayon. Ngayong nahuli na ang matandang lalaki na tila may malalim na relasyon kay Xiaoyan, malamang na ang galit ni Xiaoyan ay ganap na mabaling laban sa Misty Cloud Sect. Pagkatapos ng lahat, ang misteryosong Protector Wu ay isang katulong na natagpuan ni Yunshan mula sa hindi kilalang lugar. Kung titingnan ito ng isang tao sa ganitong paraan, ang parehong pinakamalapit na tao ni Xiaoyan ay direkta o hindi direktang nawasak ng Misty Cloud Sect. Kahit alam ni Yunyun na walang posibilidad na magkasundo ang alitan sa pagitan ng magkabilang panig. Kaya, malamang na ang Misty Cloud Sect ay hindi naiiral pa sa loob ng Jiama Empire sa hinaharap. Ang sulok ng bibig ni Yunyun ay may kapitan habang ang kaisipang ito ay mabilis na umiikot sa loob ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay talagang bubuo hanggang sa yugtong ito. Bukod dito, taglay din niya ang isang responsibilidad na nahirapan niyang alisin sa lahat ng ito. Kung hindi siya tahimik na nangako na payagan si Nolan Yanran na pumunta at kanselahin ang pakikipag-ugnayan noon, malamang nawala sa mga bagay na ito ang iiral. Si Xiaoyan at ang Misty Cloud Sect ay magkakasama at maaaring magkarelasyon pa sila sa kasal. Si Xiaoyan sa langit sa wakas ay nagsimulang unti-unting tumahimik habang dahan-daang lumilipas ang oras. Marahan niyang itinulak si Medusa sa tabi bago ginamit ang kanyang malamig na pulang-pula na mga mata upang titingnan ang bukas na lupa ng Misty Cloud Sect sa ibaba, sina Yunyun at Nolan Yanran. Battle Through the Heavens. Kabanata 724. Pakikitungo sa Misty Cloud Sect. Agad na tumahimik ang bukas na lupa nang lumuwa ang pulang-pula na mga mata ni Xiaoyan. Tahimik na lumunok ng laway ang ilan sa mga alagad ng Misty Cloud Sect. Nakaramdam sila ng pagkabalisa sa kanilang mga puso. Ngayong tumakas na ang misteryosong dakilang demonyo, malamang na oras na para hanapin ang Misty Cloud Sect para bayaran ang kanilang utang. Nagulat si Hai Badong at ang iba pa nang makita nila ang ekspresyon ni Xiaoyan.
Agad nilang ginalaw ang kanilang mga katawan at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan at tinitigan ang lugar sa ibaba na may masamang hangarin. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Yun nang makita niya ang line-up sa langit. Idiniin niya ang kanyang maselang kamay at pinigilan ang kaguluhan sa bukas na lupa. Sa kasalukuyan, si Yunshan ay patay na. Sa makatuwid, muli siyang naging taong namamahala sa lahat ng mga bagay sa loob ng Mystic Cloud Sect. Dahil dito ay hindi niya basta-basta kayang panoorin ang Mystic Cloud Sect na nawasak ng kamay ni Xiaoyan. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nasa ganitong panahon na, bakit hindi ka nalang magsalita ng diretso? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kinuyam ni Yun ang kanyang mga pilak na ngipin. Ang kanyang mga nanlilipad na mata sa wakas ay huminto sa hindi pangkaraniwang malamig na mukha ni Xiaoyan. Napakagulo ng kanyang emosyon sa sandaling ito. Kahit na ang kanyang relasyon kay Yunshan ay naging mas mapatlas sa loob ng ilang taon, ang huli ay ang kanyang guro. Ngayong namatay na si Yunshan sa kamay ni Xiaoyan, dapat ay tinutulungan niya itong maghayganti. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang ginawa ni Yunshan sa loob ng ilang taon na ito, masisisi lang niya ang sarili niya kung bakit siya natapos. Ang puntong ito ay isang bagay na kahit si Yun ay hindi mapabulaanan. Namatay si Yunshan sa mga kamay ni Xiaoyan. Sa makatwirang pagsasalita, karapat-dapat siyang mamatay. Gayunpaman, sa emosyonal na bahagi, hawak ni Yun ang responsibilidad na tumulong sa paghihiganti para sa kanya bilang isang disipulo ng Mystic Cloud Sect. Gayunpaman, kalimutan ang tungkol sa isyu tungkol sa Mystic Cloud Sect na nasa isang malaking kawalan. Kahit na may kakayahan si Yun, napakahirap para sa kanya na patayin si Xiaoyan at maghayganti. Kaya naman, medyo matindi ang pakikibaka ni Yun sa gitna ng pag-aalinlangan na ito. Namula ang mukha ni Xiaoyan nang marinig ang boses ni Yun. Gayunpaman, iniangat niya ang kanyang ulo at tumawa hanggang sa langit. Ang tawa ay napuno ng paghihirap at galit. Ano ang gusto ko? Ang Mystic Cloud Sect ay dinukot ang aking ama pagkatapos ay sinira ang aking Shao Clan. Ngayon, ito ay naging sanhi pa ng aking guro na mabihag ng Hall of Souls na hindi alam ang kanyang kapalaran. Tinatanong mo pa rin ako kung ano ang gusto kong gawin. Mahigpit na hinawakan ni Yun ang kanyang maselang mga kamay habang nararamdaman niya ang paghihirap at galit sa mga sinabi ni Xiaoyan. Tinusok ng mga kuko niya ang palad niya hanggang sa sumakit ito. Nagawa niyang malaman ang uri ng galit at sakit sa puso ng una. Wala rin siyang dahilan para sa mga aksyon na ginawa ng Mystic Cloud Sect nitong ilang taon. Ang mga aksyon na ginawa ng guro nitong 2 taon ay talagang nakapinsala sa iyo. Gayunpaman, ginawa mo na ang Mystic Cloud Sect sa ganoong estado. Hindi ba pwedeng tumigil ka na? Dahan-daang tumaas ang buong dibdib ni Yun habang bahagya niyang kinagat ang ibabang pulang labi. Sa wakas ay hindi sinasadyang nagsalita siya makalipas ang ilang sandali. May nagmamakaawang tono ang boses na iyon. Tumigil. Hinihiling mo sa akin na huminto sa ganoong oras. Sa tingin mo posible ba ito? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan. Isang galit ang bumalot sa kanyang pulang-pula na mga mata habang siya ay kumulog. Hindi ako titigil hanggat ang Mystic Cloud Sect ay patuloy na umiral sa loob ng Jiama Empire. Dugo lamang ang makakapaghugas ng dugong awayan ng aking Shao Clan. Ang maningning na mga mata ni Yun ay matamang nakatitig sa mukha ni Xiaoyan na medyo nawalan ng sense of reasoning. Isang lungkot ang bumungad sa gilid ng kanyang bibig. Paos ang boses niya habang nagsasalita. Dapat ba talagang ibaling mo ang mga bagay sa ganoong yugto para maging masaya? Kasalukuyang binayaran ng Mystic Cloud Sect ang utang ng dugo. Hindi ka ba maaaring magpakita ng awa? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tawa lang ng tawa si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yun. Gayunpaman, naririnig ng lahat ang galit sa loob ng kanyang pagtawa. Magpakita ng awa. Nagpakita ba ng awa ang Mystic Cloud Sect ng durugan nito ang Shao Clan ko? Kung hindi dahil sa tulong ng Primer Clan, malamang na ang mga miyembro ng Shao Clan ko ay tuluyan ng nalipol ng Mystic Cloud Sect mo. May nagpakita ba ng awa noon? Isang pamumutla ang bumungad sa magandang mukha ni Yun. Bahagyang nanginig ang kanyang magandang katawan.
Matalas ang bawat salitang binigkas ni Xiaoyan, dahilan para wala siyang dahilan para sumagot. Ito ay dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay sinimulan lahat ng Misty Cloud Sect. Ang Xiao Clan ay naging biktima sa simula pa lang. Alam kong may kasalanan ang Misty Cloud Sect sa usapin ng angkan ng Xiao. Kahit anong sabihin ng isa, ako ang sect leader ng Misty Cloud Sect. Gagawin ko ang lahat para pigilan ka kung gusto mong sirain ang sekta na ito. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang buhay kong ito. Mapait ang mukha ni Yun habang humihinga siya ng malalim at dahan-daang huminga ng malalim. Nanginginig ang kamao ni Xiaoyan habang humigpit ito ng pagmasdan ang pait at determinasyon sa mukha ni Yun. Pagkaraan ng ilang sandali, galit na galit siyang umungal. Yun, huwag mong isipin na hahayaan kong mawala ang Misty Cloud Sect dahil dito. Sinabi ko na sa pagitan ng Xiao Clan at Misty Cloud Sect, isang partido lang ang maaaring umiral sa loob ng Jiama Empire. Hindi ko ito babaguhin para sa sinuman, kasama ka. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Yun habang ang kanyang matingkad na mga mata ay nakatitig sa batang mukha na nababalot ng galit. Siya ang naging dahilan ng pagkabigo niya noon. Ngayon, natatakot siya na baka biguan siya muli. Dahil iyon ang kaso, dapat mo muna akong talunin. Sa palagay ko ay napakadali kung mayroon kang lakas ngayon. Hinigpitan ni Yun ang kanyang maselang kamay at isang kulay berdeng longsword ang kumislap at lumitaw. Inangat niya ang maganda niyang mukha at tahimik na nagsalita. Yun. Mas mabuting huwag kang sumobra. Agad na nagalit ang puso ni Xiaoyan nang makita niyang itinaas talaga ni Yun ang kanyang espada patungo sa kanya. Mabangis ang mukha niya habang sumisigaw. Pasensya na. Pasensya. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Yun ang kanyang pang-ibabang labi habang tinitingnan niya ang galit na galit sa mukha ni Xiaoyan. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo, alam na ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding pinsala kay Xiaoyan. Gayunpaman, siya ang sect leader ng Misty Cloud Sect. Ang pagkakaroon ng konsepto na ibinuhos sa kanya mula noong siya ay bata pa ay naging dahilan upang hindi niya ito magawang talikuran. Galit na tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa nanginginig na magandang figure ni Yun. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin. Ilang sandali pa, bigla siyang naglabas ng isang malaking halaga ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring at ligaw na itinapon sa kanyang bibig. Bahagyang bumawi ang kanyang mahinang aura nang pumasok sa kanyang katawan ang mga medicinal pill. Gayunpaman, ang ganitong uri ng puwersahang paraan ng overdraft ay hindi itinuturing na isang mahusay. Kapag natapos na ang nakapagpapagaling na lakas, ang kahinaang iyon ay tataas ng maraming beses kaysa sa dati. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay ganap na walang pakialam sa lahat ng ito. Xiaoyan, hindi ka na dapat lumaban. Nandito pa rin kami. Tumingin si Hai Badong sa aksyon ni Xiaoyan at nagmamadaling nagsalita. Malinaw niyang naunawaan na ang taong ito ay medyo hindi makatwiran matapos makatanggap ng napakaraming suntok. Ako mismo ang gagawa. Paos ang boses ni Xiaoyan habang nagsasalita. Ginawa ng kanyang bibig ang lahat ng makakaya upang nguyain ang mga gamot na table task habang ang kanyang titig ay matatag na nagsimula kay Yun sa ibaba. Nagpakawala rin ng mapait na ngiti si Yun nang maramdaman niya ang Daochi na unti-unting lumalabas mula sa katawan ni Xiaoyan. Kinuyam ng kamay niya ang longsword. Ang naghihintay sa kanya ay ang laban na pinakakinatatakutan niya sa loob ng kanyang puso. Guro. Ang katawan ni Nolan Yanran sa gilid ay kumislap at lumitaw sa harap ni Yun nang makita niya ang Daochi na umaahon mula sa kanyang katawan. Mahina niyang sinabi. Payagan mo akong gawin ito. Bagay na nabuo sa yugtong ito dahil sa katigasan ng ulo ko noon. Hindi ka nagkakamali sa ayaw mong pakasalan ang isang taong hindi mo gusto noon. Bumantong hininga si Yun. Gayunpaman, kahit papaano ay miyembro ako ng Misty Cloud Sect. Natural na hindi uupo ang disipulong ito kung gusto niyang sirain ang Misty Cloud Sect. Ipaubaya mo sa akin ang labanang ito. Ngumiti si Nolan Yanran kay Yun bago agad itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Xiaoyan sa langit. Malinaw ang boses niya. Xiaoyan, pinagsisisihan ko rin ang nangyari sa 3 taon na ito. Gayunpaman, miyembro din ako ng Misty Cloud Sect. Kaya, kung gusto mong sirain ang Misty Cloud Sect,
Dapat lumaban ka muna sa akin. Huminga ng malalim si Nolan Yanran. Isang malakas na Dao Chi ang biglang lumabas sa katawan ni Nolan Yanran. Yanran. Ito ay usapin sa pagitan ng Mystic Cloud Sect at Xiaoyan. Hindi ka dapat nakikialam sa negosyo ng ibang tao. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Nolan Jia at Nolan Su sa langit nang humakbang si Nolan Yanran. Nagmamadali silang sumigaw ng babala. Malinaw na ang kasalukuyang Mystic Cloud Sect ay nasa isang delikadong kalagayan. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, hindi mahirap para sa kanya na sirain ito. Natural na hindi manalo si Nolan Yanran kung kalabanan siya nito. Kung hindi siya mag-iingat, maaari niyang magalit muli si Xiaoyan at maging sanhi ng paghihirap ng Nolan clan para dito. Dahan-daang umiling si Nolan Yanran habang tinataas ito at tumingin kina Nolan Jia at Nolan Su. Isang katigasan ng ulo ang bumungad sa kanyang magandang mga mata. Ang lahat ng aking kakayahan ay ipinasa sa akin ng guro at ng Mystic Cloud Sect. Siguradong hindi ako uupo at manonood sa ganoong oras. Galit na galit sina Nolan Jia at Nolan Su nang makitang matigas ang ulo ni Nolan Yanran kaya napatalon silang dalawa. Gayunpaman, wala silang anumang pagpipilian. Sa sandaling ito, ang lakas ng huli ay malinaw na lumampas sa kanila. Mr. Xiaoyan, mangyaring huwag na lang umatake. Payagan ang matandang ito na maayos na habulin ang babaeng ito. Biglang nakita ni Nolan Jia ang unti-unting pagdidilim ng mukha ni Xiaoyan at nagmamadaling nagsalita habang tumatalon siya sa mismong lugar. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at pinutol ang mga salita mula sa bibig ni Nolan Jia. Hindi man lang siya nilingon. Nakatuon ang kanyang tingin sa matigas na mukha na si Nolan Yanran sa ibaba. Isang kulay pilak ang kumikislap at lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang kanyang mga pakpak at ang kanyang anyo ay nag-transform sa isang magaan na figure na biglang sumugod pababa. Ang nakakatakot na bilis na biglang ipinakita ni Xiaoyan ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng mukha ni Nolan Yanran. Agad na gumalaw ang kanyang kamay at isang matalim na aura ng espada ang lumabas mula sa kanyang palad bago tumusok patungo sa malabong figure. Shi. Kakaibang gumalaw ang itim na figure sa kalangitan at agad na naiwasan ang aura ng espadang iyon. Ang blackish jade green na apoy ay biglang nagdilim at isang mahinang dagandong ng kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kaagad, nawala ang itim na figure na binago ni Xiaoyan. Nagulat si Nolan Yanran sa biglaang pagkawala ni Xiaoyan. Agad na lumitaw ang gulat sa kanyang mga mata. Ang bilis na ito. Paano naging posible na ang isang dalubhasa na dawang ay maaaring magkaroon nito? Ang puwang sa kanyang harapan ay umalangaw-ngaw ng hindi karaniwan ng si Nolan Yanran ay wala sa isip dahil dito. Isang malamultong itim na figure ang biglang lumitaw. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Nolan Yanran. Iginalaw niya ang kanyang kamay at isang malakas na Dao Chi ang walang awa na pinaputukan. Bang! 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 Isang tipak ng madilim na berdeng apoy ang kumislap at lumitaw. Bumangga ito sa Dao Chi na iyon at agad na nabasag sa gitna ng mahina at malalim na tunog. Ang dalawang pag-atake ay mabilis na nilipol ang isa't isa. Kakaalis lang ni Nolan Yanran ng isang itim na figure ang agad na tumagos sa paglaban ng hangin. Mahigpit niyang hinawakan ang mahabang leeg nito, dahilan para tumigas ang magandang katawan nito. Kahit na tayong dalawa ay nasa tuktok ng klase ng dawang, kailangan ko lang ng ilang galaw para patayin ka. Unti-unting tumunog ang malamig na boses bago lumitaw ang katawan ni Xiaoyan sa harap ni Nolan Yanran na parang multo. Sa sandaling ito, mariing nakahawak ang kamay niya sa lalamunan ng huli. Ang kailangan lang niya ay magpakawala ng kaunting puwersa para mabali ang leeg niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 725. Ang kapalaran ng Mystic Cloud Sect. Si Nolan Yanran ay talagang natalo ni Xiaoyan pagkatapos lamang ng 2 o 3 palitan. Ito ay isang bagay na naging sanhi ng pagkagulat ni Nolan Yanran. Sa sandaling ito lamang siya ganap na naniwala na si Yun Shan ay tunay na natalo ng mga kamay ni Xiaoyan. Bukod sa pagkagulat, medyo nalungkot din siya. Noong una, inakala niya na pagkatapos na makapasa sa pagsubok ng pintuan ng buhay at kamatayan,
ang malaking pagtaas sa kanyang lakas ay tiyak na malalampasan si Xiaoyan. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng malupit na sagot. Ang kanyang leeg ay pinahaba sa isang magandang arco. Gayunpaman, hindi ito nang ahas na gumalaw kahit kaunti sa ilalim ng bahagyang nanginginig niyang kamay. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan ay wala sa kalmadong kalagayan. Kung talagang galit na galit niyang ilabas ang kanyang lakas, malamang na ang babaeng kaluluwang ito ay magiging isa pang nagyayelong bangkay sa bukas na lupang ito. Xiaoyan. Huwag mong saktan si Yanran. Ang split-second exchange ay medyo nawalan din ng bantay kay Yunyun. Sa oras na gumaling siya, nakita niya na talagang pinigilan ni Xiaoyan si Nolan Yanran. Agad na tumaas ang puso niya nang hindi sinasadyang sumigaw. Mr. Xiaoyan, mangyaring magpakita ng awa. Nagulat din sina Nolan Jia at Nolan Su sa langit hanggang sa umagos ang malamig na pawis. Gumalaw ang dalawa nilang katawan at nagmamadaling bumaba bago nagmamakaawa sa boses na nag-aalala. Sa kasalukuyan, naabot na ni Nolan Yanran ang lakas ng rurok ng klase ng dawang. Sa ganitong paraan, ito ay haantong sa isang malaking pagtaas sa lakas ng angkan ng Nolan. Talagang masusuka sila ng dugo kung siya ay madaling pinatay ni Xiaoyan. Pinanood ni Hai Badong at ng iba pa ang eksenang ito. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa ngunit hindi ibinuka ang kanilang mga bibig para magsalita ng kahit ano. Sa kasalukuyan, ang Misty Cloud Sect ay lubhang napilayan. Hindi lamang namatay si Yun Shan kundi higit sa kalahati ng mga elder ay namatay din. Bagamat ang sekta ay mayroon pa ring Yun, isang elite na dawang na may napakagandang reputasyon, malamang na mahihirapan itong magdulot ng maraming kaguluhan sa hinaharap. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang boses ng lahat habang bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay humawak ng mahigpit sa leeg ni Nolan Yanran at isang pagpupumiglas ang dumaan sa malalalim na bahagi ng kanyang mga mata. Siya ay hindi isang tunay na walang kabuluhan na tao. Kahit anong sabihin ng isa, siya at si Yunyun ay nagtataglay pa rin ng masalimuot at komplikadong pakiramdam. Si Nolan Yanran sa kanyang harapan ay halos maging ang babaeng makakasama niya habang buhay. Wala siyang gaanong nararamdaman para sa huli kundi kay Yunyun. Patayin. Ang isang biglaang nanginginig na sigaw ng langit ay ipinadala mula sa ibaba ng tuktok ng bundok nang ang liwanag ay kumikislap sa mga mata ni Xiaoyan. Kaagad, isang hindi mabilang na bilang ng mga nakabaluti na figure ng tao ang dumating na parang mga langgam bago pinalibutan ang buong sekta. Ang biglaang pagdating ng hukbo ay naging sanhi ng pagkagulo ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect sa bukas na lupa. Bahagyang namuti ang kanilang mga mukha nang maramdaman nila ang layunin ng pagpatay na umaakyat sa langit. Talaga bang nilayo ng mga taong ito na patayin ang bawat tao sa loob ng Misty Cloud Sect? Ang daloy ng tao na nagmula sa lahat ng direksyon ay umaagos sa Misty Cloud Sect na parang tubig baha. Mabilis silang nakarating sa isang lugar malapit sa bukas na lupa at ganap na napalibutan ang lahat ng naruroon. Dahan-daang huminto ang daloy ng mga sundalo at nahati ang daloy ng tao sa gitna. Unti-unting lumitaw ang figure ni Prinsesa Yaoye sa paningin ng lahat. Si Yaoye, na nagpahayag ng sarili, ay natigilan habang nakatingin sa bukas na lupa na gulo-gulo na. Sa wakas, huminto ito sa nakaitim na binata. Magsasalita pa lang sana siya nang may sumulpat na figure ng tao mula sa langit at lumitaw sa harapan niya. Great-grandfather, ang mga depensa ng Misty Cloud Sect ay ganap na nawasak. Hanggat ibinigay ang utos. Nagmamadaling humakbang si Yaoye nang makita niya ang taong dumating. Bahagya siyang napangiti ngunit medyo madyugo at walang pakialam ang mga salitang ibinuga mula sa mapupulang labi. Hindi na kailangang magmadali. Tingnan natin ang intensyon ni Xiaoyan. Ikinaway ni Jia Xingtian ang kanyang kamay at ibinaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa kalangitan. Ang kapalaran ng Misty Cloud Sect ay ganap na hinawakan sa kanyang kamay. Hanggat nagbigay siya ng salita, ang dugo ay talagang dadaloy na parang ilog sa Misty Cloud Sect ngayon. Ang lahat ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect ay magiging mga patay na kaluluwa sa harap ng isang talam. Masunuring tumanggo si Yaoye nang marinig niya ito. Kahit na siya ay royalty at kontrolado niya ang buhay ng buong imperyo, hindi siya isang ordinaryong babae.
Natural na alam niya kung sino ang taong maaaring tumawag sa mga putok sa paligid. Ang kapalaran ng Mystic Cloud Sect ay kasalukuyang natukoy na. Kung saan, ang mabangis na tigre na ito na nang ibabaw sa imperyo ng Giama sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng bumagsak. Gayunpaman, isa pang batang mabangis na tigre ang lumitaw. Bukod dito, mayroon siyang mas nakakatakot na lakas at potensyal kaysa sa una. Sa buod, maaaring hiniram ng kanilang imperial na pamilya ang lakas ni Xiaoyan para sirain ang Mystic Cloud Sect na pinakakinatatakutan nila. Gayunpaman, hindi nagtagal, may lalabas na bagong Mystic Cloud Sect. Ito ay dahil ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay nagbigay na sa kanya ng ganitong uri ng kwalifikasyon. Sinulyapan ni Xiaoyan ang mga sundalong umahan sa tuktok ng bundok. Agad niyang tiningnan ang maputlang-puting magandang mukha ni Yunyun sa gilid at dahan-daang binitawan ng kamay niya ang leeg ni Nolan Yanran. Ubo. Ubo. Isang makinis na pamumula ang bumalot sa maputing mukha ni Nolan Yanran matapos siyang makatakas mula sa pagkakasapot ni Xiaoyan. Nagpakawala siya ng ilang matinding ubo bago nagmamadaling lumipat sa likod ni Yunyun. Guro. Magiliw na ikan-away ni Yunyun ang kanyang kamay at pinutol ang mga salita ni Nolan Yanran. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang hukbo na puno ng pamatay na aura. Sa wakas, dahan-dahan siyang bumantong hininga at nagtanong sa paos na boses. Talaga bang masisiyahan ka lang kung papatayin mo ang lahat? Sino ang magbabayad ng awayan sa dugo ng aking Xiao clan? Isang hindi kilalang emosyon ang bumalot sa puso ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang maputlang shit-white face ni Yunyun. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo, pinatigas ang kanyang puso at malamig na nagsalita. Ngumiti si Yunyun sa isang trahedya na paraan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa longsword niya. Ilang saglit pa, bigla niyang itinikom ang kanyang mga pilak na ngipin. Babayaran ko. Gumalaw ang kamay ni Yunyun pagkatapos niyang sabihin ito. Ang matalim na mahabang espada sa kanyang kamay ay walang awa na tumusok patungo sa kanyang leeg. Guro. Ang pagkilos na ito ni Yunyun ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa bukas na lupa sa ibaba. Namumutla si Nolan Yanran sa kanyang likuran habang sumisigaw ng malakas. Naputol ang longsword sa hangin. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang kamay nang tumusok na ito sa leeg ni Yunyun. Agad itong humawak ng mahigpit sa talam ng espada. Dumaloy ang sariwang dugo kasama ang longsword at nahulog mula rito. Nagulat si Yunyun nang makita niyang tumigil ang longsword. Agad niyang tiningnan ang kamay na pinutol ng longsword habang paulit-ulit na umaagos ang dugo mula rito. Nagmamadali niyang tinalikuran ang espada at gusto niyang humakbang pasulong para tumulong ngunit sa huli ay hindi siya naglakas loob na gumalaw sa harapan ng hindi pangkaraniwang madilim at malamig na mukha ni Xiaoyan, nakaramdam ng panandaliang kawalan ng magawa. Hindi inaasahang makikialam si Xiaoyan. Kung mamatay ka, lahat ng miyembro ng Mystic Cloud Sect ay sasamahan kang mamatay. Itinapon ni Xiaoyan ang mahabang espada. Walang pakialam ang kanyang mukha habang hinihimas ang kanyang kamay sa kanyang roba habang ang kanyang boses ay nagsasalita sa malamig na paraan. Xiaoyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung sa tingin mo ay sobra-sobra na ang utang ng Mystic Cloud Sect sa iyo, gamitin mo na lang ang buhay ko bilang kabayaran basta't pabayaan mo itong mga ordinaryong disipulo mula sa Mystic Cloud Sect. Sumusunod lang sila sa utos at walang alam. Hindi nang ahas si Yunyun na gumawa ng anumang kakaibang paggalaw matapos marinig ang banta na ito mula kay Xiaoyan. Nagkatikip lang siya ng kanyang mga pilak na ngipin habang sumisigaw ng mga salita. Magbayad ka. Ano ang ibabayad mo? Mabubuhay ba ng iyong kamatayan ang mga miyembro ng aking Xiao clan? Mapayagan ba ng iyong kamatayan na bumalik ang aking ama at ang aking guro? Ikaw na hanggal na babae. Biglang nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan habang galit na galit siyang umatungal. Si Yunyun ay nakipag-away sa kanya ng paulit-ulit para sa Mystic Cloud Sect. Nagdulot ito ng matinding galit sa kanyang puso. Ang buong bukas na lupa ay ganap na tahimik. Tanging ang mga sigaw ni Xiaoyan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Alam ng lahat na ang kapalaran ng Mystic Cloud Sect ay kasalukuyang hawak ng kabataang ito na ang mga emosyon ay kasalukuyang hindi matatag.
Ang mga mata ni Yun ay hindi nang ahas na salubungin si Xiaoyan matapos makita ang galit na ekspresyon ng huli. Dapat sabihin na ang kaharap niya ay hindi na ganoon kalalamang na binata matapos siyang hindi magkita sa loob ng 3 taon. Ang kasalukuyang siya ay ganap ng nagtataglay ng disposisyon at kadakilaan ng isang malakas na tao. Hindi ko ginagamit ang buhay ko para bantaan kang paalisan ang Mystic Cloud Sect. Alam kong hindi ako maaaring magkaroon ng ganoon ngayon. Gayunpaman, bilang sect leader ng Mystic Cloud Sect, hindi ko na kailangan pang manatili sa mundong ito kung lahat ng tao sa Mystic Cloud Sect ay papatayin mo talaga. Pagkatapos nito, maaari na lang akong magpakamatay para humingi ng tawad sa lahat ng tao. Mapait na tumawa si Yun at dahan-daang nagsalita habang may kunginang na dumaan sa kanyang mga mata. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang pabago-bagong paraan. Masasabi ng lahat na siya ay nahihirapan sa kanyang puso. Si Hai Badong at ang iba pa sa langit ay matalinong pinili na huwag sumabad nang makita nila ang eksenang ito. Matagal na nilang alam na si Xiaoyan ay may malalim na relasyon kay Yun. Parang may something talaga sa panonood sa usapan nila ngayon. Si Medusa sa gilid ay nanatiling suspendido sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang tingin ay walang pakialam habang nakatingin sa dalawang nasa ibaba na nakagapos sa isa't isa. Isang medyo iritadong emosyon ang bumangon sa kanyang puso nang marinig niya ang pag-uusap ni Xiaoyan at Yun na puno ng nakatagong kahulugan. Ang ganitong uri ng inis na emosyon ang naging dahilan upang hilahin niya ang maliit na Ziyan habang ang huli ay sabik na nanunood sa eksena sa ibaba. Pagkatapos nito, bigla niyang hinaplos ang kanyang maliit na ulo, dahilan upang mapait ang mukha ng huli habang siya ay bumubulong. Xiaoyan, nagsimula ang lahat dahil sa akin noon. Hanggat handa kang paalisan ang Mystic Cloud Sect at guro, ako, si Nolan Yanran, ay papayag kahit na kailangan kong maging alipin o utusan. Si Nolan Yanran sa gilid ay biglang nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagsalita nang makita niya ang mabilis na pagbabago ng mukha ni Xiaoyan. Nagulat si Nolan Jia at Nolan Su nang marinig nila ang mga salita ni Nolan Yanran. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa ngunit hindi ibinuka ang kanilang mga bibig para magsalita. Sa kasalukuyang kakayahan at paksayon ni Xiaoyan, tiyak na magiging isa na naman siyang Mystic Cloud Sect sa hinaharap. Natural na hindi na kailangang banggitin ang benepisyo sa Nolan Clan kung si Nolan Yanran ay maaaring magkaroon muli ng ilang kaugnayan sa kanya. Ayos lang kahit na ang ganitong uri ng relasyon ay sa isang utusan o alipin. Medyo confident pa rin sila sa itsura ni Nolan Yanran bagamat medyo may hinanakit siya kay Xiaoyan noon, natural na magbabago ang mga bagay kapag magkasama sila ng matagal. Kung ako ay may ganoong interes, ang ating relasyon ay magiging iba 3 taon na ang nakakaraan. Sabi ni Xiaoyan na walang pakialam na sumulyap kay Nolan Yanran at malamig na sinabi. Gusto mong gamitin ang iyong sarili upang ipagpalat ang buhay ng napakaraming tao sa Mystic Cloud Sect. Sa anong batayan ka nararapat? Mahigpit na kinagat ni Nolan Yanran ang ibabang pulang labi. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na kumilos ng mapangahas sa binatang ito, na kumokontrol sa buhay ng Mystic Cloud Sect sa kanyang mga kamay. Sa kasalukuyan, ang katayuan ng dalawang partido ay hindi na kung ano sila 3 taon na ang nakararaan. Dapat itigil mo na ang pakikipaglaro sa guro at disipulong ito. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang gusto mo. Sa mga bagay na umuunlad hanggang sa antas na ito, ang Mystic Cloud Sect ay wala ng lakas para gumanti. Medyo pagod na napabuntong hininga si Yun. Tumigil siya sa pagtatago ng maningning niyang mga mata at tumingin kay Xiaoyan. Paos ang boses niya habang nagsasalita. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Sinimulan niya ng husto si Yun sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi nagtago si Yun sa ilalim ng mabangis na tingin sa pagkakataong ito. Ang kanyang maningning na mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng magawa. Gumalaw ang sulok ng bibig ni Xiaoyan at madilim ang kanyang ekspresyon. Nilaibat ng kanyang tingin ang malawak na bukas na lupa sa ibaba. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagtakip ng ngipin habang umaalingaw-ngaw sa langit ang malamig niyang boses. Buwagin ang Mystic Cloud Sect sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, walang mananatiling buhay.